Makakaupo na po lahat. Buksan po natin ating mga songbook sa song number 57, Safe in the Arms of Jesus. 5-7. Safe in the arms of Jesus, sing. Safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Hark, 'tis the voice of angels, born in a song to me. Over the fields of glory, over the jasper sea, safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Safe in the arms of Jesus, safe from corroding care, safe from the world's temptations, sin cannot harm me there. Free from the blight of sorrow, free from my doubts and fears, only a few more trials, only a few more tears, safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Jesus, my heart's dear refuge, Jesus has died for me. Firm on the rocks of ages, ever my trust shall be. Here let me wait with patience, wait till the night is o'er, wait till I see the morning break on the golden shore, safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos sa mga awitin, sa pakikinig at pangangaral muli ng banal na salita ng Panginoong Diyos. Tawagin pong muli natin ang ating minamahal na kapatid, si Elder Norman Villares. Mabiyayang hapon sa ating lahat. Atin pong itutuloy ang ating pong pag-aaral. Kanina, muli nating buksan ang ating teksto sa Psalm 25. Psalm 25 verse 18. Sabi sa King James, "Look upon mine affliction and my pain, and forgive all my sins." Mine affliction and my pain. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa mga awitin na nagbibigay sa amin ng kalakasan, paalaala,
at pag-asa, naway nakapagbigay din po yan ng kapurihan at kalulatian sa inyo, O Diyos. Purihin kayo sa inyong kataas-taasang kalalagayan. Patuloy kaming naghahandog at nag-aalay ng papuri at pasasalamat at ang pananambahang ito ay muling maging katanggap-tanggap sa inyo. Patawarin niyo kami lagi sa aming mga kasalanan. Lagi niyo kaming bagabagin sa bawat kasalanan na aming nagagawa at kami inyong hugasan. Anumang mga karumihan na inyong nakikita ay inyo pong linisin. Ituwid niyo ang aming bawat kalikuan. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ay muling gumawa at kumilos sa aming mga puso. Bagabagin niyo kami, Panginoong Diyos, at gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Kanina atin pong tiningnan ang mga sagot doon po sa katanungan tungkol sa mga nangyayaring affliction at pain sa buhay ng mga anak ng Diyos. Katulad din ng nangyari din sa akin, may mga itinuro ang Panginoon at yan naman po ang aking ibinabahagi ho sa inyo. Siyempre, saan tayo hahanap ng kasagutan kundi mula sa salita ng Diyos? Wala namang ibang makakapagpaliwanag ng mga nagiging pangyayari at kaganapan sa ating buhay kundi ang salita din ng Diyos. May mga nauna na sa atin tulad ni David, mga dumanas din sila ng maraming affliction and pain and sufferings. And from them, tulad ni David, at ang iba pa ay makakakuha tayo ng mga kasagutan sa ating ding mga katanungan sa ating buhay. Nakita natin si David ay may affliction and he was also in pain. He experienced desolation and distress. Nakaranas siya ng pagiging mag-isa at kalumbayan. At bakit? Una, because of sin. Ang kanyang pagkadama ng kasalanan ang nagpahirap sa kanya ng higit kaysa anumang bagay. Ito ang pumutol at sumugat sa kanyang espiritu at ito ang nagpabigat ng lubha sa kanyang panlabas na kabagabagan. Ikalawa ay yung kanyang mga kaaway. Maraming mga nagtaksil sa kanya, mga nagtraidor sa kanya, yung mga trusted friends niya ay bumaliktad, kumampi doon sa kanyang kalaban. Kahit na siya ay wala namang kasalanan, wala naman siyang ginawang anumang kamalian laban sa kanila. Pero siya ay kinamuyan. Ang kanyang mga kaaway na umusig sa kanya ay marami at napaka-malicious, napaka-barbaro. Kaya ito ay may malupit na puot na sila ay may mga malupit na puot na kanilang kinapuotan kay David. Gayunpaman mga kapatid, mula sa naging karanasan kalalagayan ni David, ay siya'y nakahanap ng succor, ng help mula sa Panginoon. In the midst of his afflictions and pain, he went to God and prayed, "Look upon my afflictions or affliction and my pain, and forgive all my sins." Gaya ng atin ang natunghayan mga kapatid sa previous messages natin na in God's providence, talagang may mga pangyayari na hindi natin maunawaan. Mahiwaga talaga. And sometimes, hindi agad sumasagot ang Diyos. Bagamat paulit-ulit tayong nananalangin at nagtatanong, naghahanap ng mga kasagutan, pero walang kasagutan. Talagang yung ating mga puso ay nais ng Diyos may exercise. It is the exercises or exercise of our hearts. Gaya ng sinabi doon sa Hebrews chapter 12, isa sa mga purpose ng chastisement, tingnan po natin, Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Kanina binasa natin yung verses 5 hanggang
7 or 8. Hebrews chapter 12. Binasa natin verses 5, 6, 7, and 8. Now let's read verse 11. It says here, "Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous." Although ang sinasabi natin sa affliction, sufferings, and trials may blessing, may benefit yan, pero hindi natin sinasabing magaan lang yan o kaya ay madali lang yan. It's grievous. It's grievous. There is pain. There is sorrow. Kaya lang, in-explain ng writer, nevertheless, afterward, ito ang benefit. It yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them who are exercised by it. Yeah. Kaya ang chastisement is a part of exercise or exercises. Di ba sa military training, mahirap doon. Pero kailangan maranasan nyo ng mga sundalo. Sila ay kailangan ma-exercise sa ganong paraan ng kahirapan. Kasi mas lalong matindi at mas lalong mahirap yung actual na gera na pupuntahan nila eh. Kaya kailangan na ma-exercise sila dyan. Ganyan din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. So part of our exercises. So, nung time na ako ay in affliction and in pain, napakarami kong mga katanungan, at sabi ko nga, nagsisimula ang sagot sa tanong. At doon nagsisimula ang education sa pagtatanong. So, tinatanong ko, nung time na yon, bakit hindi agad sinasagot ng Panginoon ang aking prayer? I was praying for relief. I was in severe pain. Kahit ilang minuto lang, tanggalin ng Panginoon yung aking pain. Pero hindi niya tinanggal. Hinayaan niyang maranasan ko yung sakit. Na sobrang tindi ng sakit. At isa sa mga naging kasagutan ng Panginoon sa akin ay upang maunawaan ko ang kahulugan at kahalagahan ng mga paghihirap at pagdurusa na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo. Yan yung sinasabing experimental acquaintance with the sufferings of Christ. Although, siyempre, yung aking sufferings, yung inyong sufferings, ay no match yan sa mga sufferings na dinanas ni Jesus Christ. But at least, kahit papano, kahit man lang doon sa ganung kalagay at pangyayari, maintindihan ko. Ganun pala katindi, kahirap. Kahit papano ay nagkaroon ako ng kaunting kaunawaan doon sa nangyari kay Jesus Christ. Nung aking yung pinagbulay-bulayan, mga kapatid, about the sufferings of Jesus Christ. And nahiya ako dun sa sufferings na dinanas ko. No match. See? Walang sinabi. At dahil dyan, wala akong karapatang mag-complain. Dahil si Jesus Christ mismo, mas matindi pa yung dinanas kaysa sa akin. Hindi naman nag-complain. Hindi nag-complain. Walang anumang record na siya ay nag-complain. Yung cup of suffering, that bitter cup of suffering na ibinigay sa kanya ng Father, ininom yan ni Jesus Christ. Up to the last drop. Although he prayed, although he asked his Father, let this cup pass away from me. And yet Jesus said, nevertheless, not my will, but thine be done. You see, he was willing to drink that bitter cup up to the last drop. Just to follow and obey the will of his Father. At alam naman natin na ginawa yan ni Jesus Christ for our salvation. Can you imagine kung ang Panginoon Jesucristo nag-complain, umayaw, umatras, edi tayong utas. Pero hindi niya iniligtas ang kanyang sarili upang tayo ang
maligtas. Siya ang dumanas ng ating mga kahirapan. Siya ang naghirap para tayong guminhawa. That's what Jesus did. At hindi tayo magkakaroon ng ganyang analysis o kaya ay pagbubulay-bulay sa mga sufferings ni Jesus Christ kung tayo mismo hindi nakararanas ng ganong kahit kaunting suffering. So doon ko na unawaan, mga kapatid. Kaya pagka dumating muli ang anumang suffering sa atin, siguro tayo ay maging prepared and welcome anumang kaloob ng Panginoon sa atin. Dumako tayo sa ikalawa. Sa ikalawang sagot na ibabahagi ko sa inyo, mga kapatid, kung bakit nung ako'y nanalangin, tanggalin ng Panginoon yung pain ay hindi niya tinanggal at hinayaan niya for several hours, several days, for several weeks, and a few months. 3 months. Anong dahilan? Ikalawa, upang maunawaan ko kung gaano kasakit ang nararamdaman ng Diyos kapag ako ay gumagawa ng kasalanan. Yan ang ikalawang sagot na ibinigay sa akin ng Panginoon. Gaano kasakit para sa Diyos kapag ang kanyang mga anak ay gumagawa ng kasalanan laban sa Kanya? O gaano kasakit para sa Diyos ang kasalanan? Gaano kasakit para sa Diyos ang salangsangin ng Kanyang mga kautusan ng mga tao? Tingnan natin sa panahon ni Noah. Nung nilikha ng Diyos ang mga tao ay nakorap. Sila ay gumawa ng karahasan sa lupang ito. This world was corrupted by their sins. And what was the feeling of God sa mga kasamaan, sa mga kasalanan na kanilang ginawa? Basahin natin ang Genesis chapter 6. In verse number 5 of Genesis chapter 6, Genesis chapter 6 verse 5, it says here, "And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth." Look at this. "And it grieved him at his heart." It grieved God at his heart by the wickedness and imagination or evil imagination of the thoughts of man's heart. It caused great grief in the heart of God. Napighati ang Diyos, nalungkot. The word grief means pain or anger or displeasure. In other words, God was hurt. He was hurt. And He felt sorry na ginawa pa niya ang mga tao. Well, this is an tinatawag na anthropomorphic expression. God used human language, human terms. Although God is divine. No? Para lang maintindihan natin. Para maintindihan ng mga tao. Kung anong kanyang naramdaman. He was hurt. There was pain. Ganon din sa Israel. Nung ang Israel ay hindi nakinig, hindi sumunod sa tinig ng Panginoon, sila'y nagrebelde. Ano kaya naramdaman ng Panginoon sa ginawa ng kanyang bayan na kasalanan laban sa kanya? Tingnan naman natin ang Psalm 78. In Psalm 78 verse 40. Psalm 78 verse 40.
Pakinggan nyo, sabi rito, ganito ang sabi, Psalm 78 verse 40, how often did they provoke him in the wilderness and grieve him in the deserts? It's the same. They grieve God in the desert. Now in Psalm 95 verse 10, another thing, another event in Psalm 95 verse 10, 95 verse 10, sabi rito, 40 years long I was grieved. Can you just imagine? Napakahabang panahon na pinighati nila ang Diyos with this generation and said, it is a people that do err in their heart and they have not known my ways. For 40 years, God was grieved in the wilderness. Kasi kung gaano katindi, kung gaano kasakit para sa Panginoon. Yung sarili niyang bayan, iniligtas niya, nilabas niya mula sa pagkakaalipin sa Egypt, ay pagdating doon sa ilang ay pipighatiin lang nila ang kanilang Diyos. Ganyan mo naramdaman ng Panginoon. Maging sa ating kasalukuyang panahon, have you ever wondered, mga kapatid, kapag ikaw at ako ay gumagawa ng kasalanan, have we ever wondered kung anong nararamdaman ng Panginoon? Minsan ba tinatanong natin sa ating mga sarili, ano kaya nararamdaman ng Panginoon sa ginagawa kong kasalanan? Ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 30, grieve not the Holy Spirit. So grief din. It means to cause to suffer. Do not cause the Holy Spirit to suffer. And why? Why is the Holy Spirit suffers? Because of sin. It also means to feel grief. It also means to feel sorrow. So every time we sin against God, God feels sorrowful. Grief. Nasasaktan ho ang Diyos. You see? Ang pain po ay bunga ng ating kasalanan. Kaya may pain eh. Gusto rin paranas ng Panginoon sa atin yung bunga ng ating mga kasalanan. Siyempre, kung ano tinanim natin, anihin natin. Kadalasan ang cause ng ating mga paghihirap ay sin. Madalas. Kung kaya sa pamamagitan ng pain ay gustong ipadama sa atin ng Diyos kung gaano kasakit para sa Kanya ang mga kasalanang ginagawa natin laban sa Kanya. Sa pamamagitan ng pain, ipinapadama niya sa atin ang tindi ng sakit na Kanyang nararamdaman. That sin is an abomination to God. Abomination, katulad po yan ng pugad ng ulupong o ng sawa that it lie quietly in us. That sin, that sinful, the exceeding sinfulness of sin, that abomination ay para yang pugad ng ulupong na tahimik na pumupugad sa ating mga puso. Hanggang sa ang pamalo ng kadalamhatian ay gisingin sila, pukawin sila. Kung kaya't sila ay they hiss and they show their venom. Kaya yung pagkakatuklas niyan talagang very distressing. Yet, until it is made, hanggat hindi ginagawa yan, you see, we are prone to think ourselves much less vile. There is a tendency na akalain natin na tayo ay hindi marumi,
na tayo ay walang pagkakamali, walang kasalanan. And so we cannot heartily abhor ourselves and repent in dust and ashes. Pero sa pamagitan ng rod of affliction, ginigising sila, ginigising yung puso, at doon makita natin, behold, I am vine. And I repent in dust and ashes. Yan po ang silbi at layunin ng pamalo ng kadalamhatian. You see, a deep sense of indwelling sin is essential to humble living. Through the rod of God's correction, ay tayo ginigising mula sa ating pagkakatulog dahil tayo po ay nahihimbing na sa pagtulog, sa paggawa ng kasalanan. Kailangan talagang i-arouse na kailangan gisingin na ng Panginoon. Kaya ang Panginoon nag-i-inflict ng pain. So, during that time, mga kapatid, na talaga I was in deep and severe pain. Parang talagang as if na narinig ko yung audible voice ng Panginoon. As if, na yun ang sinasabi niya sa akin. Kung nahihirapan ka, kung masakit para sa iyo, yang nangyari sa iyo, ganyan din kasakit ang nararamdaman ko pag ikay gumagawa ng kasalanan. Pum! Parang talagang ako'y naliwanagan natauhan. Kasi talagang sobrang sakit, mga kapatid. Sobrang tindi. At doon pakikita sa atin ng Panginoon the evil of sin. Yung tinawag ni Paul na the exceeding sinfulness of sin, that sin is truly a monster. There is a monster within us. That's the indwelling sin, the flesh. And gusto ng Panginoon pakita sa atin the enormity, the exceeding sinfulness ng kasalanan through pain. Another proof, gusto makita kung gaano katindi ang sin? Look at the cross again. Look at the cross of Calvary. Behold, our Lord and Savior. Kung paano siya naghirap doon because of our sin. It's because of sin. Kung bakit si Jesus Christ nag-suffer ng napakatindi, it's because of sin. Pasan-pasan niya ang ating kasalanan. At siya ang naging target at object ng God's wrath, anger, and punishment, and judgment, and condemnation. Siya ang naging sisidlan ng ating mga kasalanan. Kaya sa kanya napunta yung sumpa, puot, galit ng Diyos. At doon makita natin kung gaano nanggigigil ang Diyos laban sa kasalanan. Yun nga lang, napunta sa kanyang anak. Kaya siya naghirap. You see? Kaya next time, pag tayo gumawa ng kasalanan, tanda natin kung gaano katindi ang naging paghihirap ni Kristo dahil dyan. Kaya hindi dapat natin maging kaibigan ng kasalanan. At hindi dapat natin i-condone ang kasalanan. Dapat yan ay sumpain, dapat yan ay takwil. Layuan. Because of your sin and my sin, it cost Jesus Christ's death. You see? In Romans chapter 7, look at in verse number 13 or 12. Start tayo sa 12. Paul said, Romans chapter 7 verse 12, Paul said, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just,
and good. Yan ang law. Talagang perfect. It's holy, just, and good. Kaya dapat tayo sa law palagi kakatig eh. Now, 13, look at this. Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good. So through the law, which is holy and just and good, doon nakita ni Paul kung gaano ka grabe ang kasalanan through the law. Kumbaga, kung itatapat ang sin sa law, naku po, opposite na opposite. So, kung ang law ay holy, unholy ang sin. Kung ang commandment is just, unjust ang sin. Kung ang law is good, bad, evil ang sin. So, sabi niya, that sin by the commandment might become, look at this, exceedingly sinful. Sinful na, exceeding pa. Exceedingly sinful. It's an abomination to the Lord. Kaya napakasakit para yan sa Panginoon. Can you imagine kung ang guilt ng sin is so great na walang anumang makapagsasatisfy kundi ang blood ni Jesus Christ at ang karumihan ng kasalanan is so great kung kaya't walang anumang bagay makapagtatanggal ng mantsa nito kundi sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ, then how great, how heinous, how sinful must be the evil of sin be. Again, kung gusto nating makita kung gaano ka monstrous, abominable, exceedingly sinful ang sin, look at Jesus Christ. How He suffered and died on the cross of Calvary. See? He died for our sins, as the Bible says. Kaya masakit talaga sa Diyos ang kasalanan. Kaya can you just imagine, mga kapatid, kung tayo ay gagawa ng kasalanan, masisiyan tayo sa paggawa ng kasalanan, gano'ng kasakit sa Diyos yun? Samantalang galit na galit siya dyan, tapos tayo naman nag-enjoy. You see? Pagka ganyan na ang kanyang anak, talagang kailangan ng hagupitin. Maramdaman yung pain, yung affliction because of sin. Yan ang gagawin ng Panginoon. Now, kung ang sin, analyze this, kung ang sin ay nagkokos ng matinding grief sa puso ng Diyos, hindi ba dapat mag-cause din ng matinding grief yan sa atin? Di ba? At hindi tayo nag-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Dapat talaga kamuhian yan eh. Kahit yung kaliit-liit ang kasalanan. Takwil. We must grieve over it. Alam nyo ang pagkakaiba ng isang tunay na anak ng Diyos at doon sa mga akala nila sila mga anak ng Diyos? It's not the absence of sin. But it is the grieving over it that distinguishes the true child of God from empty professors. It's the grieving over it. May mga nagtuturo na kapag ka daw ang isang tao ay na-convert, na-save, hindi na raw siya magkakasala. May nagtuturo ng ganun. Wala na daw yung kanyang old nature, yung old man. It's wrong. Si Pablo nga, natuklasan niya sin dwelleth in me. Nandun pa yung indwelling sin. At yun ang natuklasan niyang sagot doon sa problema niya kung bakit yung ayaw niyang gawin, siya niyang nagagawa, at yung gusto niyang gawin, which is good, yun ang hindi niya nagagawa. Ba't ganon? Meron pa na nagtuturo, nung sinabi daw ni Paul yan, unsaved pa raw siya. Ha? Nung unsaved? Apostol na siya ron Present yun Ayan look at that in verse 15. For that which I do, I understand not. For what I would, that do I not, but what I hate, that do I. Why? Why is that? Yan ba ang
common experience ng mga unsaved? May struggle sa sin? Hindi Ang unsaved, dahil meron siyang sinful nature, wala siyang struggle. Nag-e-enjoy nga siya sa kanyang kasalanan. Bakit? Meron siyang sinful nature Ang sinner na nasa state of sin pa at hindi pa naka-experience ng regeneration, he loves sin. At naliligayahan pa nga sa paggawa ng kasalanan In fact, pagka itinama mo pa nga, magagalit sa iyo. At sasabi, bakit? Anong masama sa ginagawa ko? You see? Kaya hindi totoo, nung sinabi ito ni Paul, nung unbeliever pa siya, mali! Hindi ganyan ang construction ng sentences ng kapahayagan ni Paul kasi nasa present yan Di ba? Now sabi niya in verse 16, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. You see? Ang regenerate na tao, he consent unto the law that it is good. Ang unsaved, hindi. Sa mga unsaved pa nga, napakasarap nga gumawa ng kasalanan Kung ano pa yung bawal, yun ang masarap. Di ba? Bawal mga lunya, nangangalunya. Sino masarap? Yung bawal. 17. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. You see? Nandun pa yung indwelling sin. Kaya hindi totoo na sa kapanganakang muli, tinanggal na yung indwelling sin, yung old man, yung flesh. Hindi, nandyan pa. Hindi naman in-eradicate, hindi naman in-annihilate ng Panginoon. Pero tumanggap na yan ang kanyang death blow. Sugatan na yan, kaya pwede nang ma-overcome yan. Kaya nga ang utos ni Paul, patayin. Mortify the deeds of your body, which is against the law. Sabi niya sa Colossians chapter 3, verses 1, 2, and 3. Mortify, patayin. So meron tayong duty na immortify yan, patayin yan. Gaya ng utos ng Panginoon kay Saul, kill Agag or Agag will kill you. Patayin ang kasalanan. Kung hindi kasalanan, papatay sa iyo. Verse 17, now then it is no more I that do it. Kundi but sin that dwelleth in me. 18, for I know that in me that is in my flesh dwelleth no good thing. For to will is present with me. Saan galing yung will na yan? E di sa kanyang new nature, yung holy disposition, God has implanted in his heart that holy disposition to will that which is good. Meron na siyang ganyang willingness. Kaya meron siyang dalawa nature ng isang mananampalataya. Meron siyang old and new nature. Andiyan pa yung flesh, pero meron na siyang spirit. To will is present with me, but how to perform that which is good I find not. 19, for the good that I would. Yung I dyan, yun yung new nature For the good that I would. Bakit nagkaroon na siya ng will? Because of that new nature. Kaya lang, I do not. Yung I dyan, yung old. Old nature, kumukontra. But the evil which I would not, ayan yung new nature. That I do, yan yung old nature. The flesh and the spirit, contrary to each other. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 5. Andiyan pa, naglalaban yan. Kaya ito yung common experience ng lahat ng mga true believer, true child of God. At yan ay patuloy lang magiging karanasan hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay on this side of the earth. As they continue their journey on this side of the earth, there is a battle within us. Battle against the flesh, against the indwelling sin. Kasi hindi mapapayag yung spirit na nasa atin na manaig yung indwelling sin na yan. Lalaban yan. Kaya yun ang struggle Kaya it's not the absence of sin, but it's the grieving over it. Yan pang isang palatanda na totoong mananampalataya, na pagka gumagawa ng kasalanan, ikinalulungkot niyang lubha, hindi siya nasisiyahan.
Hindi siya naliligaya. Dinadaing niya yan. Kaya tingnan niyo sabi ni ni Paul, nung kanyang natuklasan yan, yung law of sin at saka yung law of the Spirit. Dalawang law na-discover niya eh. Yan. Sabi niya sa verse 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? O yan ba ang nararamdaman ng isang unsaved? May agony within dahil sa kanyang mga kasalanan nagagawa? Walang ganyan. Tuwa pa nga eh. Kaya hindi totoo na nung sinabi to ni Paul, nung siya pa'y unsaved, unbeliever, hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Ito ang tunay na kalalagayan at experience ng mga tunay na mga anak ng Diyos. May battle within. May conflict within. Battle against sin. Kaya hindi natutuwa eh. At tingnan nyo na proof talagang si Paul dito converted. Saved na eh. Meron siyang hangaring to be delivered from the body of this death. Kasi nga, hindi siya masaya. Ayaw nga niya eh. Yung masama na ayaw kong gawin. Ayaw nga niya eh. Kaya lang, nagagawa niya kasi nga yung indwelling sin nandun. Tayo ba, mga kapatid, sa ating pamumuhay, meron din pa tayong ganyang hangarin na to be delivered from this body of death? Tangi si Jesus Christ lamang ang makakapag-deliver sa atin. Kaya nga in verse 25, sabi ni Paul, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. So the flesh serves the law of sin. But with the mind, the Spirit serves the law of God. Yan ho yung pangalawang sagot binigay sa akin ng Panginoon. So every time we commit sin, mga kapatid, it grieves the heart of our Father in heaven. And because of that, we should not take sin lightly. As much as possible, through the help and grace ng ating Panginoon, we should avoid it, turn away from it, pray hard that God will deliver us from the sin of temptation, that exceeding sinfulness of sin. Now let me go to the third answer. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ba ang Panginoon gumagawa ng milagro maski sa ating kasalukuyang panahon? Bakit nung time na yon ay hindi sinagot ng Panginoon prayer ko eh? Kahit ako'y nakikiusap na, nagmamakaawa na, umiiyak na, nakaluhod, sabi ko, Panginoon, kahit kaunting ginhawa man lang, hirap na hirap po ako. Pero hindi niya ako pinagbigyan. Kaya nga nung nabasa ko yung isang babae na naagasan kasi pinalaglag niya yung kanyang baby, nanalangin siya sa Panginoon, dininig siya. Tumigil ang pagdurugo, tapos nakasurvive yung kanyang baby. At ngayon, 12 years old na siya. Bakit ako nung time na yun hindi? Ang pangatlong sagot na binigay sa akin ng Panginoon ay ganito, God will answer our prayers according to His sovereign will and pleasure. Minsan, pagka ang Diyos sumagot ng ating panalangin, yes, ang Diyos sumasagot ng panalangin. Sumasagot din siya. Pero sometimes, immediately, sometimes later. Sometimes directly, and sometimes indirectly.
gumagamit ang Diyos ng mga pamamaraan. Nung time na yon, gamot. Kailangan ko na talaga uminom ng gamot. Naibsam naman yung pain. Pero pagkatapos na ng bisa, ayan na naman, masakit na naman. Hindi naman pwedeng kada sakit, inom ng gamot. Inom ng inom, delikado rin eh. Kaya talagang may time na kailangan kong tiisin eh. Hanggat kaya kong tiisin, titiisin ko. Pero pagka hindi ko na kaya talaga, inom na ako ng gamot. Pero kung minsan kahit nakainom na ako ng gamot, masakit pa rin. Siguro tatalab lang yung gamot, mga 2 oras, 3 oras. Yan. Pagka nawala na yung bisa, ayan na naman, masakit na naman. Hindi naman ako makatulog. Bakit hindi na lang alisin ng Panginoon agad? Demanding, ano? Masyado ka namang demanding, pastor. Ngayon, pagdating sa panalangin, siyempre, ang Diyos ay sovereign God. Sa prayer, siya masusunod. Sasagutin niya ating panalangin ayon sa kanyang sovereign will and pleasure. Now, kung titingnan natin sa Bible, merong mga pinagaling ang Panginoong Hesus immediately. Tingnan natin yung mga blind men. Sa Matthew chapter 20. Matthew chapter 20. Kaya may lesson talaga eh. May tinuturo ang Panginoon sa atin sa panahon ng affliction. Kailangan lang natin mag-analyze, kailangan lang natin mag-isip, magtanong sa Panginoon. At kaya naman nagtatanong ay naghahanap ng kapaliwanagan, ng kasagutan. Yan. Nahanap ang kalooban ng Panginoon. Sa Matthew chapter 20, look at in verse 30. Yan. And behold, 2 blind men sitting by the wayside, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, Lord, thou Son of David. This is a prayer. And they were requesting Jesus Christ to have mercy on them. Hindi naman nila sinabing, pagalingin nyo kami. Sinabi nila, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David. 31. And the multitude rebuked them, that they should hold their peace. Kasi ang ingay nila, nakakaistorbo sila. But they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David. That is what we call persistent prayer. Yan. Hindi patitigil, hindi papipigil, hanggat hindi nakakatanggap ng kasagutan. Ang tawag dyan, importunate prayer. Persistent prayer. At dahil dyan, ayun, nagantimpalaan yung kanilang persistency. 32, And Jesus stood still and called them and said, What will ye that I shall do unto you? Ako sa wakas, natawag din nila ang pansin ni Jesus Christ. At napakagandang tanong, What will ye that I shall do unto you? 33, They say unto him, Lord, that our eyes may be open. Yun na! Sinabi nila kung anong gusto nila, that our eyes may be open. And so, Jesus Christ responded to their request in verse 34. So Jesus had compassion on them and touched their eyes. Look at this. And immediately, their eyes received sight and they followed him. Yun naman pala. Kaya naman palang gawin ni Jesus Christ yun, ano? Immediately, naibalik ang kanilang paningin. Bakit nung time na yun ako'y nagmamakaawa sa kanya? Wala. Diba? At puminsan, siyempre, ikaw, naghahanap ka ng relief. Hahanap ka ng, you will go to the Word of God. At mababasa mo yan. Siyempre, gusto mo na dito ka manangan sa pangyayaring yan. At dito ka mag-a-appeal sa Panginoon based on this. Panginoon, kung ito nga ang blind man, lumapit sa iyo, nagmakaawa, nabuksan mo ang kanilang mga mata, at pinakitaan mo sila ng compassion, hinipo mo ang kanilang mga mata, just a simple touch. Yun lang, touch. At sila immediately tinanggap
ang paningin ng kanilang mga mata. Panginoon, maawa ka sa akin. Touch me. Touch me. Wala. I was still in pain. Touch me. Halos sinabot ko na, ganun. Lord, touch me right now. Please. I was still in pain. Sakit. Hindi nawawala. Hanggang kinaumagahan. Magdamag yun. Hanggang kinaumagahan. Bakit ganun? Minsan naman, directly. Katulad niyan, directly, Hindi po. At kung minsan naman, indirectly, may proseso. For example, blind din Mark chapter 8. The same, blind. Mark chapter 8. Look at it in verse 22. And he cometh to Bethsaida, and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. The same. Touch. Gaya ng ginawa doon sa two blind men. Tinipo lang ng Panginoon, nakakita na agad. Verse 23, and he took the blind man by the hand, buti naman, naawa ang Panginoon sa kanya, he took the blind man by the hand, and led him out of the town, and when he had spit on his eyes, dito naman, dinuraan. Kita niya may proseso, dumaan pa sa proseso, nag-spit pa on his eyes, and put his hands upon him, and he asked him if he saw anything. Ibang klase, ano nakikita mo? Sumagot siya, and he looked up and said, I see men like trees walking. So, at least, meron na siyang aninag. Kaya lang, tingin niya sa mga tao na naglalakad, mukhang mga puno. Mga punong naglalakad, so hindi pa masyadong ayos. Malabo-labo pa, blurred. 25, and after that, he put his hands again upon his eyes, and made him look up, and he was restored, and saw every man clearly. May proseso. Bakit di nila katulad nung dalawa? Inipo, tapos. Kaya naman ni Jesus Christ, salita nga lang. O sige. Tumingin ka, makita ka na. Meron yan. Yung nakakita without touching. Tingnan natin sa Mark chapter 10. In verse 52. Diyan din sa Mark. So pinakita ko lang sa inyo mga kapatid yung iba't ibang proseso ng pagpapagaling na ginawa ng Panginoon during His time. Sa mga blind men, merong immediately, di ba? Hinipo. Ito naman, dinuraan. Ito, Mark chapter 10, verse 52. Yan. And Jesus said unto him, Go thy way. Thy faith hath made thee well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the way. You see? Salita lang. Nakakita na. Yun ang sovereignty. Ayun ang gusto ng Panginoon eh. Gusto niya hipuin. Gusto niya lalawayan pa. May proseso pa. Bago luminaw talaga mata. Ito naman salita lang. Sige. Receive your sight. Wala. Mga kapatid, ang panalangin ay isang paglapit sa Diyos, pagsasabi sa Kanya ng aking pangangailangan, paglalaan ng aking paraan sa Panginoon, at pagpapaubaya sa Kanya upang sagutin ito sa paraang pinakamahusay sa Kanya. Yan ang prayer. Ang panalangin ay hindi yung lalapit tayo sa Diyos, utusan natin ng Diyos, magdidemand tayo sa Diyos.
na ang gusto natin tayong susundin ng Diyos. At pagka hindi tayo sinunod ng Diyos, sasama ang ating mga loob. Hindi ganyan ang panalangin. Tayo nananalangin kasi we are dependent upon God. Alam natin na there's nothing we can do. That's why we go to God, ask for His help, believing that God can do something for us. Kaya nga ang panalangin ay yan ay isang paglapit sa Diyos, pagsasabi sa Kanya ng ating pangangailangan. Binibigyan niya tayo ng privilege na sabihin sa Kanya ano man ang ating pangangailangan at ilaan natin sa Kanyang paraan. O ilaan natin ang ating paraan sa Panginoon at ipaubayan natin sa Panginoon na sagutin ang ating mga panalangin ayon sa Kanyang kagustuhan. Kaya nga yan yung in the name of the Lord. Noon, sa panahon ng mga Kristiyano, pagka may sakit ang isang mananampalataya, ano gagawin? In James chapter 5 verse 14, doon po sinabi, James chapter 5 verse 14. Is any sick among you? Yun. Ano gagawin? James chapter, let him call for the elders of the church. Yan. Look at in verse number 14. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church. Teka, bakit elders of the church? Ba't hindi doktor? Marahil, yung kasalanan nung may sakit, ang dahilan, yung sakit ng tao, yung dahilan ng sakit ng tao, kasalanan. Kasi sabi rito sa verse number 16, confess your faults one to another. Kaya elders of the church. May kinalaman siguro sakit, sa kasalanan. Kaya call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil. Ano yung oil dito? Hindi ho yan kreo. Yan ay aleipho sa Greek word. Hindi yan ceremonial anointing. Gaya ng ibinubos na langis sa hari, sa priest, prophet. Hindi. Kundi yan ay something na nakapagbibigay ng kagalingan. Ginagamit yan ng mga atleta nung panahon. Pagka mayroong sakit, mayroong muscle pain, ayan, oil. So, ibig sabihin, healing oil. So, from healing oil, meron na tayong antibiotic, meron na tayong mga advanced technology na gagamit yan. Means, ibig sabihin, using the means, anointing him with oil. So, ginawa na yun, pinag-pray, gumamit ng means, and then, lastly, in the name of the Lord. Ibig sabihin, ipaubaya sa Panginoon ang resulta. Hayaang gawin ng Panginoon kung ano ang nakalulugod sa Kanya. What seems best to Him, God will do it. Alam ng Panginoon makakabuti sa akin kung hindi niya agad tatanggalin yung pain. Alam ng Panginoon na mas makakabuti sa akin kung paparanasin niya muna ako ng ilang mga araw, linggo, buwan yung pain. Kasi mayroon siyang ituturo sa akin. At dahil dyan, lalo kong naintindihan, lalo kong naunawaan, at na-appreciate ko mga kapatid ang ginawa ng Panginoon sa akin. Na-appreciate ko. Salamat, purihin ang Panginoon. Minsan naman, di niya alisin. Nakita natin, minsan sumasagot ang Panginoon immediately, minsan naman later, sometimes directly, sometimes indirectly, gagamit ng mga means, kailangan ko pa rin uminom ng gamot para gumaling. Magamit ang Panginoon ng means. Di ba si King Hezekiah, nagkasakit? Pwede naman siyang gamutin ng Diyos ng agad-agad. Nagpa-order pa ng dahon ng igos, panlanggas.
Di ba? Yun ang pamamaraan ng Diyos. Eh. Gumaling. Na-extend pa siya ng 15 years. You see? So, hindi masamang gumamit ng mga means. Samahan ng prayer, tas gumamit ng mga means, pero bandang uli, in the name of the Lord. Meaning, let God do what seemeth good unto Him. Leave the result to God. Pero minsan, di tinatanggal, like Paul. Nung binigyan siya ng thorn in the flesh, 3 times siniling niya sa Panginoon. Pinagbigyan ba siya? Hindi. Ano sagot ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Makakabuti yung kay Paul. You see, the Father knows best. What's best, what's good for us, He knows. Yung thorn in the flesh na yon, hindi inalis ng Panginoon kasi alam ng Panginoon, makakabuti yan kay Paul. Alam niya ng Panginoon. Paano naging nakabuti kay Paul yan? Natuto siyang magpakumbaba. Tingnan natin kanyang sinabi, last verse natin, 2 Corinthians chapter 12. Verse 7. Unless I should be exalted above measure, yun naman pala, may reason. Ito yung sinasabi natin sa chastisement ng Panginoon. Isa sa mga reason ay, or cause, or purpose ay preventive. Inunahan na siya ng Panginoon. Para wag magkasala si Paul ng kayabangan. Inunahan na siya. Yan. To prevent, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. May inutusan ng Panginoon. Lest I should be exalted above measure. Ayan, di ba sabi natin kanina, isa sa mga purposes ng affliction, trial, sufferings, is to humble us. Humble us. Kasi nakikita na nga ng Panginoon ng yabang dito eh. Tayo hindi pa natin nakikita eh. And I do believe yan ang ginawa sa akin ng Panginoon to humble me. Matuto ko magpakumbaba sa harap ng Diyos. Let's continue. 8, verse 8. For this thing I besought the Lord thrice. You see? 3 times. Pinagbigyan ba siya? Ano hiniling niya? That it might depart from me. Pero anong sagot ng Panginoon? Verse 9. And He said unto me, my grace is sufficient for thee. In other words, no, Paul, but don't worry. My grace is sufficient for thee. My grace will sustain thee, will enable thee. My grace will help you to endure it. At naintindihan ni Paul ang purpose. Sabi niya, for my strength is made perfect in weakness. You see that? Doon nakita ni Paul na ang pinagmumulan ng kanyang kalakasan ay doon sa kanyang kahinaan. Kasi the more na nakita niya yung kanyang kahinaan, siyempre hindi siya magre-rely sa kanyang sarili, kundi kanino? Kay Jesus Christ who giveth him strength. It was Jesus Christ who strengthened him. Tinuruan siya ng Panginoon, Paul, do not rely on yourself. Hindi mo maasahan sarili mo. Rely on me. Kaya, sabi niya, most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities. Glory in infirmities? Mga kapatid, nakaabot na ba tayo dyan? Talaga? Na pagka may infirmity tayo, we glory? We thank God? We praise God? Baka hindi pa tayo nakakaabot dyan eh. Pag may infirmity, galit tayo, tatampo tayo, nagre-rebelde tayo, nabibisi tayo, nainis tayo. Ay, nako, marami pa tayong dapat talaga matutunan. Magle-level up pa tayo, kailangan pa mag-level up. Kaya sabi ni Paul, I rather glory in my infirmities. Bakit? That the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities. Nakaabot na ba tayo dyan?
taking pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Marami pa tayong dapat na matutunan talaga. Yan ang aking panalangin sa Panginoon. Hindi ko sinasabing marunong na ako. Inaamin ko mga kapatid, kulang pa rin ang aking kaalaman. Hindi ko masasabing ako'y ganap na. Oo nga, na-share ko sa inyo to. Oo nga, naituro ko sa inyo to. Pero huwag niyong isipin, mahusay na ako. No. Nasa proseso pa rin ako ng pag-aaral. Hanggang ngayon, tinuturuan pa rin ako ng Panginoon. Ganon din sa inyo. At ang aking panalangin na lahat na ituturo sa akin ng Panginoon, matutunan ko at tatanggapin ko. Ang buhay ko mga kapatid, talagang bat-bat na ng mga kahirapan eh. Ang dami ng mga afflictions na dumating sa aking buhay. Naalala ko, nag-preach ako doon sa Psalm 39, yung iurong mo na ang iyong kamay sapagkat ako'y bugbog na dahil sa iyong mga suntok. Ilang beses na akong binugbog, sinuntok ng Panginoon. Bugbog na. Pagkatapos ng isang affliction, eto na naman. At hindi ko alam kung ano pa susunod. What will be next? Na ibibigay sa akin ng Panginoon. At ano na naman, pagka nangyari yon, ang magiging attitude ko. Sabi ko, hindi pa talaga ako lubos, hindi pa ako ganap. Marami pa akong dapat na matutunan. At ang prayer ko sa Panginoon, maging open pa rin ako at matanggap ko at mapagtiisan ko lahat ng anumang kaloob niya sa akin, mabuti man o masama. Yan ang panalangin ko sa Panginoon. Masasabi ko lang mga kapatid, anumang ituturo sa akin ng Panginoon, tuturo ko din sa inyo. Tuturo ko yan. Definitely. Lahat ng mga itinuturo ng Panginoon sa akin. I-share ko sa inyo. Hanggat ako'y nabubuhay. So, magpanalangin tayo sa isa't isa. Panalangin nyo rin ako. Dahil, alam ko hindi pa tapos ang Panginoon eh. Hindi ko alam kung ano pa ang in store. What is in store for me? I do not know. We cannot tell. Nobody knows what will happen in the future. Gaya ng palagi ko lang sinasabi sa inyo, based sa Ecclesiastes, we don't know anything about the future o anong mangyayari sa atin. But ang magagawa na lang natin is to trust God. Hindi man natin maintindihan ang ginagawa ng kanyang kamay, pero pag-aralan nating magtiwala sa kanyang puso. Na lahat ng ginagawa ng Panginoon sa atin ay para sa ating kapakanan at kabutihan at para sa kanyang kaluwalhatian. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin. Aminin po namin na marami pa kami hindi naunawa at naintindihan. Pero salamat po Diyos sa mga aralin na pinapaunawa niyo sa amin, pinapahayag. Kailangan namin yan. At talagang sa mundong ito, napakarami pa naming dapat na matutunan. Kaya salamat po Diyos sa inyong katsagaan sa amin. Pasensya na po kayo sa kakuparan namin na matuto agad. Patawad sa mga pagkakamali, pagkukulang namin at mga kasalanan. Panginoon naming Diyos, i-bless niyo ang aming mga afflictions, i-bless niyo ang aming mga trials para sa aming sanctification. Gawin niyo pong kapakipakinabang sa amin. Ipinagpe-pray namin mga kapatid namin na sa mga sandaling ito dumaranas ng kadalamhatian, kapigatian, kahirapan, maawa din kayo sa kanila. Gawin yung blessing sa kanila.
ang kanilang mga afflictions. Maintindihan nila ang purpose niyo po, maintindihan nila ang yung mahalagang mensahe na ipinabot sa kanila. Bigyan niyo po silang biyaya na mapagtiisan ng lahat ng bagay alang-alang kay Kristo Jesus na nagtiis din naman alang-alang sa kanila. Panginoon naming Diyos, salamat po na itong aming affliction ay kung ikukumpara sa affliction ni Jesus Christ at sa kaluwalhatiang mahayag sa amin ay may masasabing it's light. Tinawag to ni Paul na light affliction. In fact, it is less than we deserve. Kaya grateful pa rin kami, salamat pa rin. Nandyan pa rin yung kamay nyo na umaalalay sa amin. Talagang napakabuti ninyo, Panginoong Diyos. Salamat pa rin sa mga mabubuting bagay na ibinibigay nyo sa amin araw-araw. Sa kabila ng marami naming kasalanan, pagkukulang sa inyo. Hindi kayo nagkulang sa amin, kami ang nagkukulang sa inyo. Salamat sa inyong kabutihan. Talagang kay Diyos na mabiyaya sa amin. At hindi nyo kami tinrato ayon sa dami ng aming mga kasalanan, kundi kami inyong tinrato ayon sa kasaganaan ng iyong kaawaan at biyaya. Kaya kami po ay grateful and thankful. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong pamamaraan, kamanghamang-hanga at kahanga-hanga. Salamat po sa inyong kabutihan at layunin sa amin. Sa mga kamay nyo, pinaubaya po namin ang aming mga sarili. Gawin nyo sa amin, Panginoong Diyos, kung anong nakalulugod sa iyong paningin. Kami mga putik lamang sa inyong kamay na manlililok o magpapalayo. Matutunan namin palagi na mag-submit sa inyo at hindi lamang basta submission, kundi meekly submission. At cheerful submission. Humbly acceptance ng anumang kaloob niyo sa amin. Patuloy kaming turuan aming Diyos. Pagpalain niyo aming mga buhay. Patuloy kayong maawa sa amin, Panginoon. Maawa kayo sa amin. Sa aming pamilya, sa aming sambahayan, maawa kayo sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tapos ng ating banal na pagtitipon. Sa darating na mga araw na ito, ipagpalain tayo at patnubayan ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat.